Sino ang mananalo, si Darkseid o si Dr. Manhattan? Ang isa ay ang Diyos na tirano ng Apocalypse, isang buhay na sagisag ng paghahari na ang tunay na anyo ay umiiral lampas pa sa multiverse mismo. Isa namang quantum na nilalang ang nakakakita sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap sabay-sabay, at kayang baguhin ang realidad na parang nagsusulat lang sa draft. Hindi lang ito isang laban, ito ay banggaan ng ganap na kapangyarihan at ganap na kontrol. Ano ang mangyayari kapag nagtagpo ang pinuno ng kasamaan at ang taong kayang baguhin ang pag-iral gamit ang isip? Suriin natin Darkseid. Siya ang kataas-taasang monarko ng planetang Apocalypse, ang pinakamatinding kalaban ng Justice League, ang pinakadakilang kaaway ng New Genesis, at isa sa pinakamalalaking banta sa buong Detective Comics multiverse. Nais niyang yumuko ang lahat sa kanyang kagustuhan at muling likhain ang sansinukob ayon sa kanyang imahe. Habang hinahanap ang anti-life equation, isang ekwasyon na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan at potensyal upang sakupin ang lahat ng buhay sa Detective Comics multiverse. Pero gaano nga ba talaga kalakas ang kontrabidang ito? Maaari nga ba siyang maging pinakamakapangyarihang kontrabida sa buong Detective Comics? Talakayin natin ito. Para sa panimula, malinaw na isa sa pinakamalalakas na bagay na meron si Darkseid sa isang laban ay ang kanyang sobrang lakas. Mayroon siyang ganap na lakas ng Diyos. Kaya niyang sampalin si Alan Scott gamit ang lakas ng lahat ng avatar ng Earth na konektado pa sa multiverse mismo, o kaya niyang pabagsakin ang isang ganap na pinalakas na Zeus nang hindi man lang ginagamit ang buong lakas niya. Nakipaglaban pa siya kay mataas na Ama, ang pinuno ng mga bagong Diyos, sa loob ng 7 araw at 7 gabi ng tuloy-tuloy at tuluyang winasak ang planeta sa proseso. At tingnan mo na lang lahat ng laban niya kay Superman, kahit kadalasan ay halos pantay sila. May ilang pagkakataon na talagang winasak ni Darkseid si Superman sa ilan sa kanilang mga laban, o napabagsak siya gamit lang ang 1 o 2 suntok. Sa isa sa kanilang mga laban, niyayanig ni na Superman at Darkseid ang Tartarus Star System. Bagamat kahanga-hanga na yumanig ng isang star system, ang star system na ito ay nasa loob din ng sphere ng mga Diyos. Kaya posible na ang star system na ito ay talagang napakalaki. Dahil sa sphere ng mga Diyos, ang mga planeta lang tulad ng Apocalypse at Eugenesis ay parang mga gilid ng mga galaxy. Nagawang talunin ni Darkseid si Eclipseo, isang banta sa buong universo. Siya mismo ay isang universe buster at kayang wasakin ang buong mga universo. At nandoon din ang laban niya laban sa Anti-Monitor. Ang Anti-Monitor sa New 52 ay siya ring Anti-Monitor sa Crisis. Sa Infinite Earths, ibig sabihin kaya niyang lamunin ang mga universo at nakasira na siya ng mga universo ng hindi mabilang na beses. Pero si Darkseid ay kayang makipagsabayan sa taong ito mag-isa lang. At magkapantay sila pagdating sa lakas at kapangyarihan. At tulad ni Darkseid, nakahanga-hanga ang lakas, kahanga-hanga rin ang tibay niya. Kaya niyang tiisin ang mga atake ng Justice League at mabuhay kahit magiba ang mga planeta sa paligid niya. Tandaan mo yung laban niya kay Alan Scott, kung saan konektado siya ng buo sa multiverse? Kaya lang si Alan Scott ay tumigil na sa pagpipigil at binigay ang lahat ng lakas niya, ang puwersa ng lahat ng planetang Earth sa multiverse. Pero nagawa pa rin ni Darkseid na bumangon at manatiling nakatayo. Natanggap na niya ang sari-saring atake mula kay Anti-Monitor. Nabuhay siya kahit bumagsak ang mga dimensyon at universo sa paligid niya, pati mga bomba na kayang wasakin ang buong pag-iral. Si Darkseid ay naging abo na lang dahil kay Spectre, ang literal na puot ng Diyos. Pero agad siyang nabuhay muli. At syempre nariyan ang Omega Effect. May ganap at lubos na kontrol si Darkseid sa kanyang Omega Beams. Ibig sabihin, kaya niyang itutok ito sa isang target at sundan sila kahit saan sila magpunta. Sapat ang lakas ng mga ito para saktan si Superman, saktan ang Anti-Monitor, at saktan pa lalo si Superman. At kung nanaisin ni Darkseid, kaya nitong tuluyang burahin ang sinumang matamaan, tuluyang burahin sila sa pag-iral. Pagkatapos, maaari ring pakawalan ni Darkseid ang Omega Sanction, isa sa mga pinakamapanganib niyang kakayahan. Kapag tinamaan ka nito, ikaw ay mabibitag sa walang katapusang bilang ng mga realidad at mga buhay. At sa bawat isa,
Palagi kang mamamatay, babalik, at muling mamamatay magpakailanman at walang katapusan. At heto ang matindi, gaano man kalakas ang lahat ng ito, at pinapatunayan na nito na si Darkseid ay isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa Detective Comics. Lahat ng ito ay ginawa lang ng mga avatar ni Darkseid. Tama, ang tinutukoy ko ngayon ay ang tunay na anyo ni Darkseid. Matagal nang itinuring na alamat si Darkseid, na para bang gawa-gawa lang ng mga tagahanga sa battle forums para hindi matalo ang paborito nilang Panginoong Darkseid sa anumang laban. Pero sa totoo lang, ang tunay na Darkseid ay nandoon na mula pa noong panahon ni Jack Kirby. Kailangan mo lang talagang malaman kung saan siya hahanapin. Tingnan mo, nilikha ni Jack Kirby ang mga bagong Diyos bilang mga platonic na konsepto, kung saan si Darkseid ay nilayon na maging platonic na konsepto ng kasamaan upang katawanin ang lahat ng kadiliman ng mismong mambabasa. Iyon talaga ang orihinal na layunin. Pero nitong mga huling panahon lang nang isinulat ni Grant Morrison ang Final Crisis at ginawa ang mapa ng multiverse. Doon lang nagsimulang magtagpo ang lahat ng piraso. Nakita natin ang buong larawan gaya ng inaasahan. Kaya dito tayo magsimula. Si Darkseid ay isang bagong Diyos at ang pinuno ng Apocalypse. Pero ang universo kung saan naroroon ang mga bagong Diyos ay hindi talaga isang ordinaryong universo, kundi nasa labas ng Detective Comics multiverse mismo. Ito ay umiiral sa loob ng sphere ng mga Diyos o tinatawag na Fourth World at nasa labas ng normal na multiverse o kahit ng space-time. Kaya, para makapasok ang isang Diyos tulad ni Darkseid sa multiverse, kailangan nilang gumamit ng avatar dahil kayang sirain ng tunay nilang anyo ang realidad. Tandaan, gaya ng sabi natin, ang mga bagong Diyos ay buhay na konsepto. Hindi mo pwedeng pilitin na ipasok ang isang 4D na konsepto sa isang 3D na mundo at umasa na hindi nito sisirain ang buong realidad. At ibig sabihin nito, palaging gumagamit si Darkseid ng mga avatar para makakilos sa mga comics. Tuwing makikita mo ang karaniwang rock gala na halimaw, iyon ay sisidlan lang talaga ng kanyang kapangyarihan. Kaya ibig sabihin, tuwing nakikipaglaban siya kay Superman o sa Justice League o kahit kanino pa, avatar lang talaga niya ang lumalaban. Ang tunay niyang anyo ay mas ganito ang itsura at may kapangyarihang multiversal. Halimbawa, bigyan kita ng isang halimbawa kung saan si Darkseid ay nasa deathbed niya sa sphere ng mga Diyos. Bumabagsak siya mula sa napakataas na lugar na yon, pababa sa Detective Comics multiverse, habang naglalagay siya ng napakalaking anino. Yun ay nagbabanta na sirain ang buong multiverse o lumikha ng isang singularity na muli ring nagbabanta na sirain ang buong multiverse. At pagkatapos, nang ipinakita na ni Darkseid ang tunay niyang kapangyarihan sa aktual na Detective Comics multiverse, kaya niyang talunin ang kalaban sa isang tira lang. Ang quintessence, mga karakter na pinakamataas na uri ng nilalang sa multiverse. Ang grupong ito ay binubuo ni Ganthet, Hera, Highfather, Phantom Stranger, The Wizard, at Spectre, at mga sobrang makapangyarihang karakter ang mga ito. Si Ganthet ay tagapangalaga ng universo, habang si Hera ang reyna ng mga Diyos ng Griego. Si The Wizard ang Diyos ng kulog at pinagmumulan ng kapangyarihan ni Shazam. Si Highfather ay isa pang bagong Diyos, kapatid ni Darkseid, at siya ang pinuno ng New Genesis, si Phantom Stranger, kaya isa siya sa pinakamakapangyarihang nilalang na may mahika sa buong mundo. At si Spectre ay mismong kalooban ng paghihiganti at paghuhukom ng Diyos. Lahat ng mga nilalang na ito ay tinalo ni Darkseid sa isang atake lang. Ganoon siya kalakas. At hindi lang siya ang nag-iisang multiversal na nilalang na hinarap ni Darkseid. Halimbawa, nakipaglaban siya kay Tartarus, na parang version ng Detective Comics ni Thanos. At kahit na pinalakas si Tartarus ng 8 singsing ng sinaunang Spectrum, parang pamilyar, di ba? Well, madaling natalo ni Darkseid si Tartarus. Kaya, sa lahat ng yan, masasabi nating makapangyarihan si Darkseid, masama si Darkseid ay... Si John Osterman ay hindi nagsimula bilang isang Diyos, isa lang siyang normal at mahinhin na nuclear physicist, yung typical na nagsusuot ng lab coat. Pero tulad sa maraming comics, napunta siya sa isang kakaibang aksidente habang nagsusuri ng radioactive particle.
Siyempre nangyari yon dahil sa mundo ng comics, ang mga particle accelerator at radiation chamber ay parang mga laruan lang ng matatanda. Karaniwan, ang ganitong pangyayari ay nagreresulta sa pagiging taong gagamba na may superpowers o dambuhalang halimaw na galit. Pero si John na-vaporize siya. As in tuluyang naglaho, tapos bumalik siya, pero hindi lang basta bumalik. Hindi na siya tao, ni hindi na malapit sa pagiging tao. Binuo niya muli ang sarili sa quantum na antas at lumitaw bilang nilalang na di pa nakita ng mundo. Isang nilalang na purong enerhiya na umiiral sa labas ng normal na mga batas ng oras at espasyo. Ganoon ipinanganak si Dr. Manhattan, isang buhay na Diyos sa universo ng Watchmen Year. Siya ang pinakamakapangyarihang nilalang na umiiral. Kaya niyang manipulahin ang materya at enerhiya gamit isip, dumaan sa solidong bagay, buuing muli ang katawan mula sa wala, at mag-teleport kahit saan sa universo dahil hindi praktikal maglakad. Kaya niyang gumawa ng mga kopya ng sarili niya, magtayo ng mga palasyo sa Mars, gawing salamin ng hangin, ayusin ang mga atomo na parang Lego, at kahit buhayin muli ang mga patay. At nagsisimula pa lang tayo. Hindi lang niya nakikita ang oras, nabubuhay siya sa lahat ng bahagi nito. Para kay Dr. Manhattan, ang oras ay hindi isang linya. Ito ay parang litrato. Nararanasan niya ang bawat sandali ng kanyang buhay ng sabay-sabay. Alam niya ang nagawa na niya, ang gagawin pa lang at ang hinding-hindi niya magagawa. Isipin mong palagi kang naroroon sa lahat ng lugar na napuntahan mo at mapupuntahan mo pa sa eksaktong parehong sandali. Yan ang realidad niya. Hindi niya hinuhulaan ang hinaharap. Nabubuhay siya rito ngayon, kasabay ng nakaraan. Ibig sabihin, siya palagi ang pinakamatalino sa kwarto dahil nagkaroon na siya ng pag-uusap na yon. Pero heto ang twist. Ang tunay na nagkakaiba kay Dr. Manhattan sa lahat ng iba, ang talagang nagpapakilabot sa kanya, ay ang kanyang lubos na emosyonal na pagkaputol. Hindi siya nakakaramdam ng pag-ibig, hindi siya nakakaramdam ng galit, hindi siya nagagalit, wala siyang nararamdaman kahit ano. Pinagmamasdan niya, kinakalkula niya, kumikilos siya, at ang malamig. Parang Diyos na pananaw na iyon ay nangangahulugan na kaya niyang gumawa ng mga desisyon na hindi kayang tiisin ng ibang bayani o kontrabida. Minsan ginagawa siyang makapangyarihan nito, minsan ginagawa siyang mapanganib, at minsan siya ang nagiging kontrabida. Tandaan mo kung paano nakikita ni Dr. Manhattan ang lahat ng oras at umiiral sa bawat sandali. Kaya niyang magmasid at manipulahin ang mga timeline na parang hibla ng spaghetti. Ibig sabihin nito, kaya niyang baguhin ang kasaysayan mismo. Kaya niyang baguhin ang mga nangyari sa nakaraan, ilipat ang hinaharap, o baguhin ang buong mga timeline. Mula sa labas. Sa loob, kaya niyang iligtas ang Krypton, pigilan ang bawat kwento ng pinagmulan ng superhero, burahin ang kahit anong kontrabida, at baguhin ang buong buhay mo. Kung gusto niya, dito na siya titigil bilang isang karakter na tagapagbantay at magiging isang malaking pagbabago sa Detective Comics. Dahil hindi lang nanatili si Manhattan sa sarili niyang universo, inabot niya ang pangunahing timeline ng Detective Comics at binago ito. Mag-usap tayo. Si Flashpoint Barry Allen, si Flash ay bumalik sa nakaraan para pigilan ang pagpatay sa kanyang ina. Mukhang marangal, di ba? Pero dahil sa iisang aksyong yon, nabasag ang timeline. Biglang hindi na makilala ang mundo. Si Thomas Wayne ang naging Batman, hindi si Bruce. Nakulong si Superman sa laboratorio ng gobyerno noong bata siya. Nagdidigma sina Wonder Woman at Aquaman. Nadadamay ang mundo sa kanilang labanan. Matinding kaguluhan ito. Sinubukan ni Barry na ayusin ito. Pero heto ang twist. Hindi talaga siya ang may gawa nito. Si Manhattan ang dahilan. Palihim na nakialam si Dr. Manhattan sa takbo ng panahon. Tinanggal niya ang isang buong dekada mula sa kasaysayan ng Detective Comics universe. Binura niya ang mga relasyon, binago ang mga pinagmulan ng mga kwento, tinanggal ang mga legacy na bayani, at mula doon nabuo ang New 52. Ito ang malaking reboot ng continuity ng Detective Comics at ginamit ito ni Manhattan bilang sarili niyang eksperimento sa agham. Manipinula niya mismo ang oras para lang panoorin kung ano ang mangyayari. Parang isang Diyos na sumisilip sa isang pugad ng langgam. Pero syempre, kahit ang mga pugad ng langgam ay nababasag din kapag nagsimulang magkalabasan ang mga sikreto.
Nakuha natin ang Doomsday Clock, ang kwento kung saan lahat ng ito ay nabunyag, na naganap pagkatapos ng Detective Comics Rebirth ang kaganapan na nagsimulang ibalik ang orihinal na continuity. Ibinunyag ng Doomsday Clock ang katotohanan. Si Dr. Manhattan ang nasa likod ng lahat. Ang nawawalang oras, ang nabasag na nakaraan, ang mga naburang karakter. Siya ang nagmamaniobra sa lahat, nanonood, nagmamasid, at nakikialam mula sa malayo. Hindi lang niya ginulo ang timeline, sinira niya ito. Siyempre hindi natuwa ang mga bayani, kaya ano ang ginawa nila? Hinarap nila siya. Ano naman ang ginawa niya? Aba, pinuksa niya ang kalahati ng Justice League sa isang pitik ng kamay. Sinubukan siyang labanan ng Green Lantern, pero madali niya silang napilayan. Hindi rin sa kanya umepekto ang mga gumagamit ng mahika. Dahil para sa kanya, ito'y pattern lang ng subatomic probabilities. Si Superman, malakas siya. Pero kahit siya ay hindi kayang tapatan ang pagka-omnisyente at kosmikong kapangyarihan ni Manhattan. Talo silang lahat dahil hindi naman talaga sila mananalo. Hindi mo matatalo sa laban ng isang taong alam na kung paano matatapos ang labanan. Sa isang nakakagulat na pangyayari, tinapos ni Manhattan ang kwento hindi sa pagpapakita ng lakas, kundi sa pagbabago ng damdamin. Nakita niya ang pinsala ng kanyang panghihimasok sa mga tao at mundo. Kaya pinili niyang pakawalan na lang ang lahat. Ibinabalik niya ang nawalang oras, ibinabalik niya ang mga kasaysayan ng mga tauhan, at nire-reset niya ang Detective Comics universo. Sa pagkakataong ito, pinipili niyang huwag makialam. Sinira pa niya ang Detective Comics Metaverse, isang natatanging universo na nakakabit sa pangunahing continuity, at hinayaan niyang magsimula ang panibago. Sa pagkakataong ito ay wala na ang kanyang impluensya. Pagkatapos, tuluyan na siyang umalis sa Detective Comics timeline. Pero syempre, comics ito. Hindi pa iyon ang katapusan. Dahil sa kung saan man sa madilim na multiverse, may iba pang nakatagpo ng kapangyarihan ni Manhattan. Pumasok ang Dark Knight's Death Metal, isang sobrang astig na event na puno ng mga baluktot at bangungot na bersyon ni Batman mula sa iba't ibang universo. At nangunguna sa pagsalakay, si Batman na tumatawa. Isang Batman na nahawa ng Joker na walang moralidad at walang katapusang mga contingency plan. Lumalabas na isa sa mga contingency plan na yon ay may kinalaman kay Dr. Manhattan. Kita mo sa ibang bahagi ng multiverse, natuklasan ni Bruce Wayne ang baton ng komedyante at nagsimulang mag-eksperimento gamit ang sarili niyang intrinsic field generator. Si Batman na tumatawa, ayon, ikinulong niya ang Bruce na yon sa makina at ginawa siyang isang nilalang na kasing lakas ni Manhattan, katulad ni John Osterman. Pero bago pa tuluyang makaakyat ang Bruce na iyon, nilobotomize siya ni Batman na tumatawa at itinago ang katawan niya sa imbakan. Kalaunan, tatulong ng ilang baluktot na Alfred at multiversal na operasyon, itinanim niya ang sarili niyang utak sa katawan ng makapangyarihang Bruce na iyon. Ang resulta, ang pinakamadilim na gabi, isang pagsasanib ng sadistikong isipan ni Batman at kapangyarihang parang Diyos ni Manhattan. At sapat ang lakas niya para hamunin si Perpetua, ang literal na ina ng multiverse. Siya ang lumikha ng Monitor, Anti-Monitor at World Forger. Hinubog niya mismo ang pag-iral at tinalo siya ng Batman na pinapagana ng Manhattan. Ganyan kalupit ang antas ng kapangyarihang ito. Sa huli, si Wonder Woman na mismo na na-upgrade na gamit ang crisis energy ni Manhattan ang tumapos sa Darkest Night. Ang kanilang laban ay sumaklaw sa panahon, espasyo, at kasaysayan ng multiverse na nagtapos sa kanyang sukdulang sakripisyo para i-reboot muli ang universo. At ang ipinapakita ng lahat ng ito ay simple lang. Si Dr. Manhattan ay hindi lang makapangyarihan, siya ay pundasyon mismo. Ang kanyang kapangyarihan ay yumuyuko sa mga batas ng realidad hanggang sa tuluyang mabali ang mga ito. Kahit ang isang tiwaling bersyon niya ay sapat na para talunin ang lumikha ng lahat ng pag-iral. Isipin mo na lang kung ano ang kayang gawin ng orihinal kung gusto niya talaga. Kung ang Detective Comics ay parang bahay na gawa sa baraha, si Dr. Manhattan ang batang may dalang leaf blower. Hindi lang siya malakas, hindi lang siya matalino. Siya ang cheat code na ginagamit ng mga manunulat kapag gusto nilang sirain ang lahat at buuin ulit mula sa simula. Isang naglalakad na reset button na may kumikislap na asul na balat. Kung siya man ay nagsusulat muli ng oras, nagtatapos ng mga universo,
o basta lumulutang na hubad sa Mars habang nag-iisip tungkol sa buhay, isang bagay ang malinaw. Si Dr. Manhattan ay hindi lang isang Diyos sa Detective Comics universe. Siya ang dahilan kung bakit ito umiiral at kung bakit ganito ang lahat. Sino ang mananalo? Sige, himayin natin. Sige. Ang laban na ito ay parang nagtagpo ang buhay na sagisag ng paniniil at isang taong tinatrato ang realidad na parang isang science project. Si Darkseid ay hindi lang alien na parang batong muka at nagpapaputok ng omega beams, kundi siya mismo ang literal na konsepto ng paniniil. Hindi lang basta nandyan si Darkseid sa universo, kundi ang mismong ideya ni Darkseid ay nakapaloob na sa universo. Kaya nga sinasabi mong si Darkseid ay basta ay parang grabidad o kamatayan o buwis. Si Dr. Manhattan naman, siya ang nangyayari kapag ang tao ay tumigil na maging bahagi ng universo at nagsimulang baguhin ito. Hindi pinamumunuan, kundi ina-edit. Malaking pagkakaiba yon. Simulan natin kay Darkseid kasi nakakalimutan ng mga tao kung gaano siya kabaliw. Kahit ang mga avatar niya, na tila mas mahina sa tunay niyang sarili, kaya pa ring makipagsabayan kay Superman. Talunin ang mga Diyos gaya ni Zeus at lumaban kay High Father ng ilang araw habang sumasabog ang mga planeta sa paligid. Nakipaglaban siya sa multiversal na banta gaya ng Anti-Monitor, tiniis ang suntok ng buong Justice League na buhay mula sa abo matapos ang banal na atake at hindi tinabla ng mga bagay na kayang bumura ng cosmic beings. Ngunit hindi pa ito ang totoong anyo niya. Ang tunay na Darkseid ay umiiral sa labas ng multiverse, sa mundo ng mga Diyos, parang virtual reality IP lounge ng realidad, kung saan nagtatambayan ang mga konsepto. Ang tunay niyang anyo ay napakalaki at bigat sa metaphysical na paraan, na noong bumagsak siya sa multiverse habang namamatay, muntik nang magpasabog ng buong pagiral ang anino lang niya papunta sa singularity. Nakakatakot yon at kung gusto niyang tapusin ang laban, kaya niya. Ang Omega Beams, mga homing death ray na hinahabol ka kahit saan. Sa oras, espasyo, dimension, plot twist, at kahit sa pangit na pagsulat. Tinatamaan ka talaga nila. Pwede kang mabura sa pag-iral o makulong sa Omega Sanction, isang endless loop ng paulit-ulit na buhay at kamatayan. Hindi ka lang tatalunin ni Darkseid, gagawin niyang talo ang kwento ng buong buhay mo. Ngayon, pumasok si Dr. Manhattan. Nagbago ang tono dito mula laban sa boss tungo sa developer console dahil hindi nasusukat si Manhattan tulad ng iba. Hindi lang siya mas malakas, mas mabilis, o mas matibay, gumagalaw siya sa ibang antas. Kontrolado niya ang materya sa antas ng atomiko. Kayang i-disintegrate ng isip niya ang mga hukbo. Kaya niyang dumami ng walang hanggan, mag-teleport, buuin muli ang sarili kahit nawasak, lumikha o burahin ang buhay, at baliwalain ang tibay, distansya, at pisika. Panimula pa lang ito. Oras ang tunay niyang kapangyarihan. Sabay-sabay na nararanasan ni Manhattan ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Hindi ito hula, kundi isang pagdama rito. Alam na niya ang gagawin mo dahil, mula sa pananaw niya, nagawa mo na yon. Kaya ang estratehiya laban sa kanya ay parang walang silbing pananambang. Nakita na niya, nangyari na ang biglaang pag-atake, isang huling segundong pagbawi, napanood na niyang nabigo ito kahapon. Hindi mo maloloko ang taong napanood na ang replay at kahanga-hanga ang nagagawa niya. Hindi lang siya nanggulo sa mga tao o lungsod o planeta, binago niya ang buong timeline ng Detective Comics ang bagong 52 reboot. Hindi iyon isang cosmic na aksidente. Si Manhattan ang nagsagawa ng eksperimento. Tinanggal niya ang 10 taon sa kasaysayan, binago ang mga pangyayari, isinulat muli ang tadhana, at ang continuity. Parang inaayos lang niya ang settings. Naging parang daga sa laboratorio niya, ang Detective Comics universe. Nang harapin ng mga bayani, tinalo niya sila. Sinipsip ang enerhiya ng Green Lantern, hindi pinansin ang mahika, at pinatigil ang mga atake kahit hindi tapos. Walang makalaban sa kanya dahil hindi sila magkapantay. Hindi lang siya mas malakas, mas mataas pa siya sa kanila. Dito na talaga nagiging kapansin-pansin ang lahat. Si Mr. Mix Depitalic, gremlin ng kaguluhan mula ika-5 dimensyon na niloko ang mga nilalang gaya ni Darkseid, ay natakot kay Dr. Manhattan. Mahalaga iyon dahil hindi natatakot si Mix sa kahit sino. Ito rin ang uri ng nilalang na minsan nang ginamit ang kapangyarihan para gawing Emperor Joker si Joker, at si Emperor Joker mismo ay lubos na napahiya. Darkseid. Kaya kung ang ganong antas ng reality warper ay nag-iingat kay Manhattan,
Malaking babala yun para kay Darkseid. Nandyan din ang Darkest Knight Batman na tumatawa at may kapangyarihan ni Dr. Manhattan. Ang bersyong yon ay lumaban kay Perpetua. Hindi lang isang Diyos, hindi lang isang cosmic entity, kundi ang literal na ina at lumikha ng multiverse. Ang kanilang laban ay umabot mula paglikha hanggang pagkawasak sa lahat ng panahon. At siya ang nagwagi. Ang labang iyon ay naganap lampas sa saklaw ng mga Diyos, sa parehong dimensyon kung saan umiiral ang tunay na anyo ni Darkseid. Kaya kung isasalin ang kapangyarihan ni Dr. Manhattan ay maaaring gumana sa isang antas na mas mataas kaysa sa likas na nasasakupan ni Darkseid. Ngayon para maging patas, hindi naman talaga walang magawa si Darkseid dito. Hindi lang siya basta maton. Isa siyang kosmikong utak, isang manipulator, isang mananakop na nagpaalipin ng mga Diyos at mga sibilisasyon. Ang lakas ng kanyang loob ay napakalupit. Nananatili ang kanyang diwa kahit masira pa ang kanyang katawan. Sa madaling salita, siya na talaga ang pinakahuling kalaban ng paniniil mismo. Sa philosophical na pananaw, nakakatakot siya. Hanggat umiiral ang ideya ng pananakop, umiiral si Darkseid. Pwede mo siyang talunin sa pisikal, pero babalik siya dahil buhay ang konsepto. Nakakatakot yon, pero ang problema niya, hindi nakikipaglaban si Manhattan sa konsepto, binabago niya ito. Kung umatake si Darkseid, nakita na yon ni Manhattan. Kapag binura siya ni Darkseid, binubuo ulit siya ni Dr. Manhattan. Kapag nilalamangan siya ni Darkseid, binabago ni Dr. Manhattan ang laban. Si Darkseid ang may kontrol sa realidad. Kontrolado ni Manhattan ang realidad. Yan ang pagkakaiba. At nakita naman natin kung paano siya lumaban sa mga tao. Hindi ito parang labanan. Walang sagupaan, tagisan ng enerhiya, o dramatikong pagbabalik. May sandali lang na magdedesisyon siyang tapusin ka at tapos ka na talaga. Kaya ba siyang tapatan ni Darkseid? Oo, lalo na kung tunay niyang anyo. Si Darkseid ay isa sa pinakamalalakas sa Detective Comics cosmology. Hindi ito magiging madali. Hindi ito agad-agad mangyayari. Talagang may kakayahan, lakas, at metaphysical na bigat si Darkseid para mapilitan si Manhattan na magsikap talaga. Pero habang tumatagal, lalong lumalala ang lagay ni Darkseid. Si Dr. Manhattan ay umaangkop sa pamamagitan ng pag-unawa, at kapag alam na niya ang isang bagay, kaya niya itong buwagin. Si Darkseid ang namumuno sa pag-iral, pero si Dr. Manhattan ang muling sumusulat nito. Kapag nagbanggaan ng dalawang yan, kadalasan ang may hawak ng pambura ang nananalo. Panalo si Dr. Manhattan. Pero ano sa tingin nyo? Magkomento lang kayo sa ibaba. Alam kong magkakaroon kayo ng mga opinyon at nararamdaman tungkol dito, sigurado ako. Kung nanatili kayo hanggang dulo at natapos nyo ang video, nakakabilib yan. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto nyong mag-subscribe, sige, mag-subscribe kayo. Makakapanood pa kayo ng mas marami pang ganitong video bawat linggo. Kita-kits tayo ulit sa susunod.